Mga kababayan, tingnan ninyo. Dito sa loob ng Research Institute na ito, ay mayroong isang henyo sa medisina na tinaguri ang Diyos ng gamot. Sa loob ng 10 taon ay sunod-sunod niyang nagamot ang 6 na uri ng malalalang sakit. Itinuturing siyang alamat sa larangan ng medisina at isa siyang bansang Daksha Treasure. Ngunit, ang henyong ito ay namumuhay ng tahimik at hanggang ngayon ay wala pang nakakakita sa tunay niyang mukha. Master, ang ibaba po ay muling pinaliligiran ng mga medical company mula sa buong mundo. Para po sa kinabukasan ng ating institute, sa pagkakataong ito, hindi na po kayo maaring magtago. 50 milyong dolyar lang ang dala ko ngayong araw. Basta ba papayag ang master, ay direktang makikipagtulungan ako sa kanya. Tagapulong Wang, napaka-arogante mo. Ang master ay kayamanan ng buong mundo. Basta't lumabas siya, ako ang unang magpaparaya para sa kanya. Sa pagkakaalam ko, ang pinag-aralan ng master ay tradisyonal na medisina. At sa ganitong propesyon, kung mas matanda ang isang tao, ay mas marami itong kaalaman. Ngayong araw, bantayan ninyong mabuti. Ang bawat pinto ng medical school na ito, kahit isang matandang may maputing buhok, ay huwag ninyong palalabasin. Masusunod po. Iho, isa kang intern dito, hindi ba? Ang master, nandyan ba siya sa loob? Opo. Nandyan po silang lahat sa loob. Dahil sa pag-iwas sa pakikipaghalubilo sa iba, ang batang henyo na si Keki Mei ay mas piniling mawala muna. Oy, ayusin mo nga yang paningin mo. Tingnan mo muna ang sarili mo. Mabuti na nga at tinulungan ka ni ate yan. Ano? Pati ba naman siya ay gusto mong pangarapin ng husto? Nagpapakita lang siya. Gusto yatang kuhanin ang hindi niya kaya. Sino ba ang tumingin kay ate yan? Ang librong hawak niya ang tinitingnan ko. Ang tinutukoy mo ba ay ang Ching ng Yeats? Sabi nila, ay marami itong paraan para makapagligtas ng tao, pero kapag binuklat ito ng karaniwang tao, nahihilo sila agad. Gusto mong basahin ang librong iyon? Inakala mo bang isa kang eksperto sa medisina? Mabuti pang aminin mo na lang na tinitingnan mo talaga si ate yan. Hoy, kailangan namin ng tao dito. Anong nangyari? Tulungan niyo ang tatay ko. Maghanda kayo ng gamot. Hindi ba't mahilig kang magbasa ng mga medikal na libro? Sige, pumunta ka na doon! Sabi ko humanap ka ng kahit sinong tauhan. Bakit ang napili mo pa ay ang pinakang walang silbi? Mas madalas pa siyang tumitingin sa Xiaoyan kaysa magbasa ng medisina. Anong mapapala natin sa kanya? Anong gamot po ang ihahanda? Iutos niyo lang po sa akin. Ihanda mo muna ang isang set ng Xiaoyaosan. Kalahating onsa ng licorice. Isang onsa NG Angelica at Toya. Dagdagan mo na rin ng kaunting luya at ginger at mint. Simple lang ang gamot na ito, pero ang dami ng sangkap ay hindi dapat lumihis kahit katiting. Ang bilis naman, Handa na po. Ang susunod naman po. hindi mo man lang tinimbang, pero tamang-tama ang bigat nito. Sige, kumuha ka pa para sa pasyente ng isang set ng Xianfang Huoming Yin. Ang reseta pong ito ay para sa mga pamamaga at sugat na may lason. Tandaan po na dapat itong pakuluan sa pinaghalong tubig at alak. Sige po, maraming salamat. Paano itong nangyari? Hindi ko pa itinuturo ang tungkol sa resetang iyan. Mayroon pa po ba? Pwede niyo pong isulat sa akin ang lahat ng reseta. Ikaw, Ayos na po ang lahat, di ba? Kung ganoon, babalik na po ako sa pagbabayo ng gamot. Nakikita ko na may talento ka. Gusto mo bang lumipat sa harap at maging tagahanda ng gamot? Manager Yan, ano po itong sinasabi niyo? 6 na taon na akong tagahanda rito sa harap. Samantalang ang batang ito ay bago pa lang, tapos ibibigay niyo lang sa kaniyang posisyon ko? Nakuha mo pang magsalita. 6 na taon ka na rito, pero hindi mo pa rin makuha ng tama ang paghahanda ng gamot. Noong nag-aaral ang lahat na maghanda ng gamot, ano ang ginagawa mo? Nasa bar ka? Nasa KTV? At tuwing oras ng ensayo, lagi kang nagpabaya. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ako. Manager Yan, kung sisibakin niyo ang anak ko, hindi na rin ako magtatrabaho rito. Tama po iyan. Kapag umalis ang tatay ko, itong matandang botika mo ay tiyak na malulugi at magsasara. Doktor, bilisan niyo. Tulungan niyo kami. Nagtangkang tapusin ng asawa ko ang buhay niya. Nailigtas ko lang siya, pero hindi na siya humihinga.
Hoy bata, hindi ba ang galing-galing mo? May nakikita ka bang paraan? Nawalan siya ng malay dahil sa sakuna, ngunit dinala niyo siya agad rito. Hindi mahirap gamutin iyan. Master Chen, intern lang siya. Ano bang alam niya? Baka dahil sa sobrang kailangan, sumapi sa kaniya ang galing ng mga sinaunang manggagamot at baka magamot nga niya iyan. Pasensya na po. Sa 30 taon kong karanasan, wala nang buhay ang asawa nyo. Gayunpaman, hindi pa naman ito tuluyang imposible. Subalit, ang paraan ng paggamot ay napakahirap gawin at napakamahal ng gastos. At kung maililigtas man, ay hindi rin sigurado. Ngayon alam ko na kung bakit ang Yuewei Kaotang ay malapit ng bumagsak. May taong pwede pang mailigtas sa harap mo, pero dahil sa pera ay sasabihin mong wala ng pag-asa, talagang malulugi kayo dahil dyan. Sino ba ang hindi babagsak ang negosyo sa ginagawa mo? Nabalitaan ko noon na may pasyente kang hindi pinalad sa gamutan. Akala mo ba maitatago mo iyan habang buhay? Ikaw, Anong pinagsasabi mo? 30 taon nang nanggagamot ang tatay ko. May karapatan ka ba na magsalita ng ganyan bilang intern lang? Huwag kang magpunta rito at gumawa ng mga kwento. kung kaya mong buhayin ang wala na, magre-resign ako agad-agad. Ngayong araw, gagamit ako ng munting sibuyas na ito para ipakita sa iyo kung ano ang tunay na galing sa panggagamot. Hoy, anong ginagawa mo? Wala na ang asawa ko? Bakit mo pa binababoy ang katawan niya? Hayaan mo siya. Gusto ko ring makita ngayon kung paano niya gagamitin ang 2 munting sibuyas para magkaroon muli ng buhay ang wala na. Talagang kinuwestiyon mo pa ang tatay ko? Kapag napagaling niya iyan, ako na mismo ang magsasabing siya ang pinakamagaling. May dugo na. Hindi ka pa rin titigil? Kahit pabutasin mo ang eardrums ng pasyente, hindi mo na siya maibabalik. 30 taon ka nang nanggagamot. Ano iyan? Naggagawa ka ba ng kabaong? Ito lang, hindi mo pa alam. Kapag lumabas ang dugo, ibig sabihin ay may pag-asa pa. Kapag walang dugo, doon lang mawawala ang lahat. Bilang doktor ng traditional Chinese medicine, itong pinakasimpleng kaalaman sa medisina ay hindi mo alam? O baka naman talagang ayaw mo lang na mapagaling ang pasyente? Doon sa mga nakaraang pasyenteng hindi pinalad sa iyo, hindi ka ba kahit kaunti nakaramdam ng pagkakonsensya? Wait. Mahal ko, gising ka na sa wakas? Akala ko hindi na tayo muling magkikita. Maraming salamat sa iyo, Master. Isa ka talagang henyo sa medisina. Sa tingin ko sa nangyaring ito, maaaring may hindi tama rito. Sabi kanina nitong si Master Qin, wala na raw pag-asa ang asawa ko. Sinabi pa niyang mahal ang bayad sa gamutan, pero wala namang katiyakan ng resulta. Ngayon, maliwanag na nagsisinungaling lang siya. Gusto niya lang makuha ang pera ko. Anong pinagsasabi mo? Ang tatay ko ang nagligtas sa asawa mo. Wala na sanang pag-asa ang asawa mo, pero yung nasa loob ng lalagyan ay gamot na tinimpla ko ng maraming taon. Naamoy niya ang gamot na iyon, kaya siya nagising. Kayo, nagawa niyo pang magsinungaling sa harap ko. Teka, yung mga pasyenteng nawala dati sa pangangalaga niyo, sinadya niyo rin ba iyon? Ang paraan na ito ay nasa compendium ng Materia Medica sa ika-26 na bahagi ng mga halaman. Malinaw na malinaw itong nakasulat. Kahit medikal na libro ay hindi mo binabasa, may gana ka pang maging doktor, Master Qin. Isa kang manggagamot pero wala kang prinsipyo sa trabaho mo. Karapat-dapat ka pa ba na isuot ang uniformeng yan? Nung may nawalang pasyente sa iyo dati, binayaran mo ba ang mga tauhan mo para itago ang mga ebidensya? Manahimik ka. Isa ka lang intern. Sinuwerte ka lang na makahanap ng paraan. At ngayon itinuturing mo na ang sarili mo bilang sage ng medisina? Tauhan ka lang dito. Wala kang karapatang magsalita sa harap ko. Master Qin, bibigyan kita ng payo. Ikaw ay isang manggagamot, hindi isang negosyante. Ang nasa harap mo ay buhay ng tao, hindi instrumento para kumita ka ng pera. Nakita ko mismo na si Xiaoke ang nagpagaling sa pasyente. Paano kayo naging ganyan kawalang hiya? Dahil sa pera, nagawa nyo nang magsinungaling nang hindi iniisip kung mabubuhay ang pasyente? Manager yan, dahil pinoprotektahan mo ang intern na ito, magbibitiw na lang ako sa trabaho ngayon din. Tingnan natin kung wala ako, kung paano mo itutuloy ang Yuewei Kaotang na ito. Tay, kayo po. Pero sa totoo lang, para sa pagtitipon ng medisina para sa mamamayan, pagkalipas ng 3 araw sa Yuewei Kaotang, bukod sa akin, sino pa ba ang pwedeng pumunta? Liban sa akin, sino pa ba ang pwedeng pumunta? Pagtitipon ng medisina para sa mamamayan. Hindi mo pa naririnig iyon, no? Mangmang.
Ang pagtitipon ng medisina para sa mamamayan ay para lamang sa mga bihasang manggagamot na gaya ng tatay ko. Sila lang ang may karapatang pumunta doon. Para sa isang taong walang lisensya na gaya mo, hindi ka man lang makakapasok sa pintuan. Master Kin, hindi maganda ang hitsura mo. Masama ba ang pakiramdam mo? O siya lang po, marahil ay kulang lang ako sa pahinga. Dating sakit na ito. Anong nangyayari? Hindi ba sabi mo sa Yueka Otang ay wala na silang mga doktor? Huwag po kayong mag-alala, President Liu. Nilagyan ko na ng kung ano ang sigarilyo ni Master Qin. Hindi na niya makikilala ang mga halamang gamot. Sa inyong lahat, ang unang bahagi ng labanan sa pagtitipon ng medisina para sa mamamayan, ang pagkilala sa mga halamang gamot, ay magsisimula na. Inaanyayahan na natin sina Master Ye at Master Qin. Ayos, maligayang pagdating. Kailangang maihiwalay ng wasto ang mga halamang gamot sa inyong harapan sa loob ng 8 minuto. Magsimula na ang oras. Anong nangyayari kay tatay? Hindi siya ganito kadalasan. Tapos na ang oras. Master Qin, may kakaunting pagkakamali sa pagbukod mo. Hindi ito dapat nangyari. Master Ye, wasto ang pagkakabukod mo. At mabilis din para sa labanang ito. Master Ye, ang nanalo. Magaling. Mahusay! Master Qin, huwag mo itong masyadong isipin. Baka mas mabuti kung magpahinga ka muna. Bumalik ka muna para magpahinga. Kami na ang bahala rito. Mula sa Yueka Otang, nandito pa ako. Ang kay Yueka Otang, pati na ang sa akin. Master Qin, anong nangyari rito? Ikaw na naman. Isang minuto na lang ang natitirang oras. Tapos na ang oras. Hala, nagawan mo pang paghiwalayin ng malinaw ang bawat taon. Kung wala kang 20 taong karanasan, ay hindi mo yan magagawa, ang batang ito. Ang bisa at ang taon ng pag-ani ng halamang gamot ay magkadugtong. Ang nakita nyo ay bunga lang ng mga dati ko pang alam. Isang uri lang ng gamot ang hinati sa iba't ibang kategorya. Sa tingin mo ba ay magaling ka na? Bata, kung wala kang alam, mas mabuting huwag kang magsalita. Ang batang ito, sa lalim ng kanyang kaalaman sa mga gamot, ay higit sa karaniwang tao. Simula sa susunod na taon, isasama na ang taon ng pag-ani sa ating basehan. Ito ay dahil sa kanya. Ikaw, sino ka ba talaga? Sino ba talaga siya? Binago pa ng Elder Liu ang patakaran para sa kanya. Oo nga, tingnan mo siya. Napakabata pa niya. Talaga bang may pambihira siyang kakayahan? Ako ay isa lamang utusan sa Yueka Otang. Tila ang mga galing sa Yueka Otang ay hindi naman lahat magagaling. Sila ay mga hamak na halaman lang na madaling matumba. Ikaw, isang utusan ka lang sa kusina. May karapatan ka bang magsalita rito? Dahil tapos na ang unang bahagi ng pagpili, inaanyayahan ko ang lahat ng mga nakapasa. Sumama kayo sa akin para sa tunay na pagtitipon ng medisina para sa mamamayan. Sandali lang po. May nais pa po ba kayong sabihin, President Liu? Wala akong problema sa iba. Pero ang taong ito, isa lang siyang utusan. Wala siyang lisensya para manggamot. Anong karapatan niyang sumama sa mga tunay na manggagamot? Wala naman talaga siyang lisensya sa pagdudoktor, kaya bakit siya sasama sa rami ng mga doktor na ito? Ang kakayahan ng batang ito sa pagkilala ng mga gamot ay talagang kahanga-hanga. Pero totoo namang wala siyang lisensya. At hindi yun sangayon sa ating mga panuntunan. Narinig mo ba yon? Katulong ka lang dito. Magwalis ka na lang dyan sa sahig. Tingnan mo ito. Ganito ang hitsura ng lisensya. Sa pagdodoktor, meron ka ba nito?
Pagtitipon ng medisina para sa mamamayan, kailangan ba talagang may lisensya para lang makapasok? Hindi naman sa ganoon. Bukod sa mga doktor, tanging mga iginagalang na dalubhasa sa medisina at ang mga pinakamahusay na doktor lang ang pwedeng pumasok kahit kailan. Bakit? Sasabihin mo bang anak ka ng kung sinong dalubhasa o anak sa labas ng isang mahusay na doktor? Isang pirasong lisensya lang naman iyon para sa pagdodoktor, di ba? Ano? Sino ang nagsabing wala ako? Imposible. Paano ka naman magkakaroon ng lisensya? Kung may lisensya ka, di sana ay panggagamot na ang ginagawa mo. Ang lahat ng may lisensya sa pagdodoktor ay dapat mahigit 30 taong gulang na. Ikaw na 20 anyos na bata ka. Ano bang pinagsasabi mong kayabangan? Lisensya lang naman yan sa pagdodoktor. Tingnan nyo at takot na kayo. Ang lisensyang iyon, sa totoo lang ay wala nga ako nito. Subalit, pwede akong kumuha ng pagsusulit ngayon din. Ano? Kukuha siya ng pagsusulit ngayon? Posible ba talagang magawa yon? Isang biro. Para makakuha ng lisensya sa tradisyonal na medisina, kailangan mo ng 20 taong karanasan sa klinika at kailangan mo rin ng sapat na tala ng panggagamot na aabot sa hindi bababa sa 100 kaso ng pasyente bago ka sumalang sa pagsusulit ng 3 matatandang doktor. Kukuha ng pagsusulit ngayon, ikaw na trabahador. Akala mo ba sa medisina ay parang pagkuha lang ng lisensya sa pagmamaneho? Nababaliw na ang katulong na ito. May nakamit ka ba kahit isa sa mga sinabi? President Yan, naaawa na talaga ako sa iyo. Saan mo ba nahanap ang isang baliw na yan? Ang dangal ni Yue Kaotang ay tuluyan mo ng sinira. Naniniwala po ako sa kaniya. Simula nang itakda ang pamantayan para sa mga doktor. Ang bawat doktor ay dapat makisalamuha sa mga tao upang matuto at walang ganitong bigla ang pagsusulit. Bata, naniniwala ako sa iyong kakayahan. Magtrabaho ka muna sa klinika ng 1 taon. Pagkatapos niyon, ako na mismo ang magsisilbing punong tagasulit mo. Ano? Si Elder Liu ang magiging punong tagasulit niya? Nakakainggit naman talaga siya. 10 taon nang hindi tumatanggap ng estudyante si Elder Liu, mukhang nagustuhan niya ang bata. Salamat po. Ngunit ang pagkakaroon o kawalan ng lisensya ay hindi mahalaga sa akin ngayon. Ang gusto ko lang po ay turuan ng leksyon ang mga masasamang taong ito. Hoy bata, ano ba ang sinasabi mo? Ayon sa bagong pamantayan ng pagtatasa, kapag ang isang aplikante ay kayang talunin ng 3 doktor ng sunod-sunod, ay agad siyang makakakuha ng lisensya. Kapag natalo ang doktor, babawiin ang kanilang lisensya. At kapag ang aplikante ang natalo, hindi siya maaaring kumuha ng pagsusulit sa loob ng 10 taon. Ako, ang una kong naistis hamunin ay ikaw. Ano? Itong 20 plus anyos na batang lalaki na ito, hahamunin ang 3 matatandang doktor, parang imposible naman yata iyan. Totoo ba iyan? Akala ba niya siya ang nabuhay na santo ng medisina? Hahaha. Nakakatawa. Bakit ko naman tatanggapin ang hamon mo? Isa ka lamang tagalinis sa likod bahay. May ilang doktor. May lisensya nga pero wala namang silbi. Baka mas magaling pa sa kanila ang isang tagalinis sa likod. Ikaw. Isa lang naman pala siyang tagalinis? Master Ye, makipagkompetensya ka sa kanya. Subalit, gusto mo lang humamon ng wala lang, hindi iyon ganoon kadali. Kung gusto mong humamon, maglabas ka muna ng $1,000,000 at tatanggapin namin ang hamon mo. Ako si Yue Kaotang ang maglalabas ng $1,000,000 para hamunin ni Kekimei si Master Ye. Sige po, magsimula na. President Yan, parang itinaya mo na ang buong dote mo, hindi ba? Kapag natalo ka, pakakasal ka na lang sa utusang ito sa kusina. Mas mabuti na iyon kaysa sa ibang tao dyan na wala namang gustong magpakasal. Ikaw? Pero, sa ebalwasyon ng kwalifikasyon, sa tradisyonal na panggagamot, wala namang ganitong patakaran. Kekimei, kahit na manalo ka pa sa hamon na iyan, wala pa rin itong saysay. Aha, nakakatawa ka naman. Isang utusan ka lang naman sa likod. Ginamit mo ba ang oras sa pagbabasa ng medisina para magbasa na lang ng mga kwentong martial arts? Akala mo ba laro lang ang medisina? Na kailangan lang pumatay ng kalaban para lumakas? Sinong nagsabing wala? Tignan nyo ito. Ano bang ginagawa ng asosasyon ng mga tradisyonal na manggagamot? Sinong walang hiya ang biglang nagpalit ng patakaran? Isang oras ang nakalipas, si Sage ng Medisina ang nagpabago ng mga patakaran. Ano na, tama ako, di ba? Pwede ka nang umalis na parang talunang aso. Matatakot ba ako sa isang hamak na utusan sa kusina? Sige, sabihin mo, paano ang laban? Narito ang pagtitipon ng medisina para sa mamamayan, kung saan may 100 pasyente mula sa buong bansa.
Bawat matagumpay na paggaling ng isa ay katumbas ng 1 puntos. Ang may pinakamataas na puntos ay hindi lang makakakuha ng 5 milyong dolyar, kundi magiging pinuno rin ng pagtitipon ng medisina para sa mamamayan. Magpaligsahan tayo kung kaninong gamot ang mas epektibo. Sige, ipakikita ko sa iyo ngayong araw na ang isang hamak na utusan ay dapat na manahimik na lang sa likod ng kusina. Huwag mong isipin na magaling ka na dahil lang may alam ka sa ilang halamang gamot. Master Ye, malaki ang ibinabayad ko sa iyo, kaya hindi ka pwedeng matalo. Huwag po kayong mag-alala. Paano naman ako matatalo ng isang hamak na utusan? Kahit pa sumanib sa kanya si Sage ng medisina, wala ring silbi. Wala nang ibang kailangang sabihin. May tiwala ako sa iyo. Ano man ang maging resulta, ikaw pa rin ang tagapagligtas ko. Basta't may kailangan ka, gagawin ko ang lahat para matulungan ka. O siya? Kung gayon ay. Kaya ikaw? Maaari mo bang ipakita sa akin ang Ching ng Yis? Ha? Bakit parang ang bilis mo naman magbago ng isip? Kayo ay mga eksperto sa tradisyonal na gamot, di ba? Halika rito at patingin agad kasi itong ilong ko ay hindi tumitigil sa paglabas ng dumi. May biyahe ako bukas at hindi pwedeng ganito ang itsura ko sa labas, di ba? Napakaliit na bagay niyan. Sobrang init lang ng katawan mo, bibigyan kita ng reseta, umuwi ka at inumin ito ng kalahating buwan para gumaling. Tama naman po ang reseta na ito. Bata, nakuha ko na ang unang puntos. Gustong makipagkumpetensya sa akin pero masyado ka pang hilaw. Kaso, Pinaglalaruan mo ba ako? Para saan ang lahat ng ito? Tama naman ang reseta ko. Ang ganitong klase ng reseta, nakakatanggap ako ng 12 dosena niyan sa isang araw. Para lang itigil ang pagdurugo, hindi ko na kailangan pang magpunta sa Western doctor, gamitin mo naman ang utak mo, okay? Sabi ko sa iyo, nagmamadali ako, may biyahe ako bukas, tapos gusto mong painumin ako nito ng 1 buwan, ginagago mo ba ako? Masyado lang talagang mataas ang init ng katawan mo. Kailangang maibaba ang init na iyon bago pa huminto ang pagdurugo. Hindi ko ba alam yan? 6 na araw akong nag-overtime sa loob ng 7 araw, kung mataas ang init ng katawan ko o hindi, tingin mo ba hindi ko alam? Patigilin mo lang ang pagdurugo sa loob ng 3 araw, at ang tungkol sa susunod na gamutan, huwag mo nang pakialaman, maliwanag ba? Sa susunod na gamutan ko, huwag mo na itong pakialaman, maliwanag ba? Pero, hindi ko po magagawa iyan. Itiko mo ang marumi mong bibig. Isa ka na namang peking doktor. Lahat na lang kayo ay nagsasabing ilang dekada na kayong nanggagamot pero sa mahahalagang sandali, kahit balingwingoy ay hindi nyo mapatigil bakit pa kayo nanggagamot. Kaya hindi nakapagtataka na napalitan kayo ng mga modernong doktor. President Zhao, sa totoo lang, ang sakit ninyo sa harap ng tradisyonal na panggagamot ay napakadali lang ayusin. Kailangan ko lang ng 3 minuto para mapatigil ang inyong pagdurugo. Apino ka naman? Hindi siya doktor. Hindi siya pwedeng magbigay ng reseta po. Mapapatigil mo ba ang dugo ko? Ako. Wala kang silbi. President Zhao, magtiwala po kayo sa akin. Ito ay dahil sa pagkapagod at pagkakain mo ng mga maanghang na pagkain, kaya naman naging magulo ang sirkulasyon ng iyong dugo at nagkaroon ka ng pagdurugo. Huwag po kayong mag-alala, may paraan ako. Sino ka ba sa tingin mo? Hamak na trabahador lang siya sa likod. Wala siyang alam sa paggagamot. Kaya huwag po kayong maniniwala sa kanya. Aba, pati ba naman ang isang tauhan lang ay pwedeng maupo at manggamot dito? Tingin ko itong One-Min Pharmaceutical Society dapat ay tawagin na lang na samahan ng mga peke. Wala nang pakialam kung ako man ay tauhan lang sa botika o hamak na janitor lamang. Ang importante ay kaya kong itigil ang iyong pagdurugo. Ganoon ba? Sige nga iho, halika rito. Ilang dekada na akong gumagamit ng mga mamahaling gamot, ano namang ihihanda mong shikwandabutang para sa akin? Hindi po siya doktor. Wala siyang karapatang magbigay ng kahit anong reseta. Kaya mo ba akong gamutin? Ano po kasi? Walang silbi. Sino po ang nagpa-order nito? Ako po. Ang totoo, ang sakit nyo ay hindi nangangailangan ng mga mamahaling sangkap, 2 butil lang ng bawang.
ang katapat niyan. 2 piraso lang ng bawang ang kailangan natin. Hindi ko na kaya. Noong nakaraan sibuyas ang ginamit na gamot, ngayon naman bawang ang gagamitin. Anong klaseng doktor ka ba ng tradisyonal na gamot? Magkusinero ka na lang kaya? Makakagamot ba talaga iyan? Nakakatawa ka talaga. Kung ngayong araw ay mapahihinto mo ang pagtulo ng likidong ito, kakainin ko ang bawang na iyan. Ang mga pagkain ay bahagi rin ng tradisyonal na gamot. Mukhang sa loob ng maraming taon mong pag-aaral, wala kang natutunan. Sa medisina, mahalaga ang pagsusuri sa lunas, batay sa iba't ibang sintomas at pangangatawan ng tao, at pagpili ng tamang paraan. Masyadong mababaw ang inyong kaalaman, at masyado kayong makitid ang utak. Oh? Pinaglalaruan mo ba ako, iho? Madalas naman akong kumain ng bawang, pero wala namang nangyayari. Marami na rin akong kinakaing bawang, pero wala namang nangyayari. Ha? Hindi ko po sinabing kainin nyo. Pwede nyong ilagay ang bawang sa ilalim ng inyong paa. Ito ay dahil ang mga acupoint ng katawan ay konektado sa bawat internal na organo, kaya pwedeng dumaan sa talampakan ng pagsipsip sa bisa ng bawang upang mapawi ang init at itigil ang pagdaloy nito. Pinaglalaruan mo ba kami? Kapag hindi ito gumana, maghanda ka ng mapalayas dito. Tumigil na, hindi na dumadaloy. Mahusay ka pala bata. Heto ang isang tseke, anumang halaga na hindi hihigit sa 6 na digit, ikaw na ang bahalang magsulat. Mauna na ako, kontakin mo lang ako kung may kailangan ka. Ganito po. Ibigay nyo po sa akin ang ginamit ninyong bawang mula sa inyong paa at itong mga bagong bawang ang gamitin nyo. Ito ay dahil ang bawang kanina ay nasipsip na ang bisa nito, kaya ang epekto ay hihina na. Mas maganda ang epekto ng mga bagong bawang. Salamat sa'yo. Buwa. Ito, ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko ito tinatanggap dahil hindi naman ito tunay na gamutan. Sino nga uli ang nagsabi kanina na kakainin ito? Isa ka lang namang katulong sa kusina. Anong klaseng itim na salamangka ang ginawa mo? Dapat marunong kang tumanggap ng pagkatalo. Master Ye, tandaan mo na ikaw ang mayabang na nagsabi noon na kapag nagawa kong magpagaling, kakainin mo ang bawang na ito. Ngayon, gusto mong bawiin ang sinabi mo? Huwag mo namang ipahiya ang kredibilidad ng tradisyonal na panggagamot. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ayoko nang lumaban dahil ang ginagawa mo ay hindi naman normal na paraan ng pagpapagaling. Hindi ko yan kinikilala. Master Ye, ayon sa patakaran, dahil pumayag ka ng natalo ka na, dapat mo lang natanggapin ang parusang pagkansela ng iyong lisensya. Sa sining ng panggagamot, ang pinaka-importante ay ang pagiging tapat at ang etikang medikal. Kung palagi kang ganyan na pabago-bago ng isip, paano ka pa makakapanggamot? Hindi ako papayag. Hindi ka pa ba nahihiya sa ginagawa mo? Lumayas ka. President Liu, mukhang hindi ko lang naisalba ang mana ko. Mukhang kailangan mo pa akong bigyan ng isa pa. Ikaw? Kayong dalawa? Mabuti na lang at alam ko na noon pa na ang tradisyonal na medisina ay talagang hindi maaasahan. Ilang dekada ka nang nagpapatakbo ng klinika, parang nasira na ang ulo mo, paano ka pa makakagamot? Sa ngayon, ang may pinakamataas na puntos, na 48 puntos, ay si Smith. Hoy, bakit ang isang banyaga ay sumali pa sa pagtitipon ng medisina para sa mamamayan na ito? Kahit kalahating Chinese si Smith, puro Western medicine ang pinag-aralan niya. Simula ngayong araw, ang ating Liu Group ay buong puwersang maglalagay ng mga makabagong kagamitang pangmedikal. Kapag naging presidente na si Smith ng pagtitipon ng medisina para sa mamamayan, ang unang-unang bagay ay ititigil na ang tradisyonal na gamutan. Kayong mga walang kwenta, maghanda na kayong magutom at mawalan ng lahat. Kayong lahat ay mga walang silbi. Maghintay na lang kayong maghirap at magutom. Liu Yaxin, huwag kang masyadong mayabang. Ang tradisyonal na panggagamot ay libo-libong taon na. Sa tingin mo ba ay basta-basta mo na lang itong lalaitin? May sariling galing ang medisina ng kanluran, pero ang tradisyonal na panggagamot ay may natatangi ring kakayahan. Dapat ay matuto ang dalawang ito mula sa isa't isa upang makatulong sa mga tao sa halip na tulad ng ginagawa mo na ang tanging iniisip ay mangmaliit. Sino ka sa tingin mo para makipag-usap sa akin tungkol sa medisina? Ang tradisyonal na panggagamot ay panggugulo lang sa isipan. Hindi katulad ng aming medisina na epektibo at may siyensya. Kapag nakuha ko na ang Yuwei Kaotang, gagawin ko itong kubeta. Doktor, ang sakit po ng tiyan ko, hindi gumagaling kahit uminom na ako ng gamot. Napakasakit po.
Inumin mo muna itong 3 tableta namin. Siguradong mawawala agad ang sakit. Uminom ka muna ng 3 piraso ng aming Western medicine. Siguradong mawawala agad ang sakit mo. Ito ang bunga ng aming Western medicine mula sa maraming pag-aaral. At mga resulta ng clinical trial, napakabisa nito. Uy! Mukhang hindi na nga masakit. Nagpa-adjust ako dati sa Chinese medicine, pero ang tagal bago gumaling. Isa ka po talagang mahusay na doktor. Mahusay na doktor? Ito ay bunga lamang ng talino ng tao sa nakalipas na 100 taon? Umaasa kaming mga Western doctors sa kumpletong kaalamang teoretikal at sa makabagong teknolohiyang medikal, hindi gaya ng ilang manloloko na umaasa lang sa pakiramdam. Nakakagalit talaga. Nagbibigay tayo ng gamot sa pasyente para gumaling mula sa ugat, samantalang painkiller lang ang binigay niya. Naniwala naman agad ang pasyente. Panandaliang lunas lang ito sa sintomas, hindi nito nasolusyonan ang pangunahing problema. Pampawala lang yan ng sintomas sa ngayon. Pero hindi nito talaga natutumbok ang tunay na pinagmumulan ng sakit. Ganyan kaming mga nasa Western medicine, isang inom lang, wala na agad ang sakit. Kayo, aabutin pa kayo ng ilang buwan, ni hindi alam kung dahil ba yon sa sariling katawan ng pasyente o dahil ba talaga sa mga binigay ninyong gamot? Kalokohan lang yung Chinese medicine na yan. 20 taon bago makapaglabas ng isa. Kung papasok ako sa Western medicine, kahit isang bago lang na graduate ay pwedeng manggamot. Isang trabahong walang silbi, kaya hindi nakapagtatakang mawawala na kayo. Para sa lahat ng naritong dalubhasa sa Chinese medicine, kung iiwan nyo ang linya nyo at sasama sa amin sa Western medicine, ang inyong sweldo at benepisyo ay agad na dodoblehin namin. Ikaw, sa Chinese medicine, katulong ka lang na trabahador, pero kapag lumipat ka sa Western medicine, gagawin kitang agad na isang ganap na doktor. Bakit hindi ka lumipat sa amin sa Western medicine at gagawin kitang agad bilang isang attending physician? Kahit sino ang makakita sa iyo, hindi ba tatawagin kanilang isang maestro? Bakit kailangan mong manatili rito at magtiis sa pangmamaliit ng mga matatandang ito? Ang pagiging doktor ay isang marangal na tawag para magligtas ng buhay at hindi ito isang negosyo. Ito ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng traditional Chinese medicine at Western medicine. Sinasabi mong maaari akong maging isang attending physician sa Western medicine. Pero ang sasabihin ko sa iyo ay wala kang karapatang maging isang traditional Chinese doctor. Sino ka ba para magyabang ng ganyan? Bata, sa kasalukuyan, hindi ka pa man lang matuturing na isang lehitimong doktor para humarap sa akin. At pag-usapan ang medisina. Nakakatawa talaga, kaya pala naglalaho na ang traditional Chinese medicine. Ang buong dangal ng Chinese medicine ay nakasalalay lang pala sa isang hamak na katulong na gaya mo. Kung isa man akong katulong, bakit? May problema ba roon? Isang utusan lang sa kusina? Bakit? Huwag mong kakalimutan, kailangan mong talunin ang 3 doktor ng Chinese medicine. Kailangan mong manalo para makuha ang iyong lisensya sa pagdidoktor. Sa ngayon, isa pa lang ang natatalo mo sa totoo lang. Bago ka pa manalo sa 2 pang susunod, panalo na ang Smith namin. Isa ka lang hamak na utusan, hindi ka nararapat na ituring na kapantay ng aming Smith. Ako si Liu Jing. 50 taon na akong doktor ng Chinese medicine. Ngayong araw, natalo ako sa mga kamay ni Kichimei. At inirerekomenda ko si Kichimei na maging ganap na doktor. Ako rin. Natalo rin ako kay Kekimei ngayong araw. Ngayon ay may 3 na. Bakit? Kailangan lang ba ng 3 panalo? Isama niyo ako. Kayo, daya ito. Nandadaya kayo. Hindi ito maaaring tanggapin. Salamat sa inyong lahat, pero sa totoo lang, hindi naman kailangang mag-abala pa ng ganito. Tungkol naman sa lisensya sa pagdidoktor, tinatamad talaga akong kumuha niyan. Subalit, paano naman kung ang sertipiko ng medical saint? Pwede na ba iyon? Humihingi po ako ng paumanhin, President Zhao. Huwag na muna tayong tumuloy sa pagkain dahil wala talaga ako sa tamang disposisyon para makipagnegosyo sa inyo. May malubhang sakit ang anak ko at abala ako sa paghahanap ng doktor para sa kanya. Pasensya na po talaga. Tamang-tama pala ang pagkakataon. May nakilala lang akong napakahusay na batang doktor na sa loob lang ng 3 minuto ay napagaling na ang aking sakit. Totoo po ba ang sinasabi nyo? Ihatid nyo ako agad sa kanya. Isang malaking biro. Niloloko mo ba ako? Tagahugas ka lang sa kusina, tapos ikaw pa ang henyo sa medisina? Baka nababaliw na ang lalaking ito. Kahit wala akong alam sa Chinese medicine, pero kahit lisensya sa pagdodoktor ay wala ka,
Paano ka naging dalubhasa? Ibig bang sabihin ng Chinese medicine ngayon, bukod sa madalang nang makita, ay puno na rin ng mga manloloko? Ang tradisyonal na panggagamot ay hindi lang bihira ngayon, kundi pati ang kalidad nito ay halo-halo na at hindi na mapagkakatiwalaan? Tingnan mo ng mabuti kung ano ang nakasulat diyan. Mula noong edad na 20, patuloy siyang gumagamit ng mga tradisyonal na paraan at nagamot ang 7 uri ng malalalang sakit kahit wala siyang formal na karanasan sa pagdudoktor. Pero kilala at kalat na ang kanyang husay, kaya ibinigay ang titulong Master of Medicine bilang katibayan. Ibig bang sabihin ito, ikaw ay ang Diyos ng medisina sa 7 na tinatawag na Master of Medicine? Hindi maaari. Hinding-hindi iyan maaari. Isang dakilang Master of Medicine. Paano mangyayaring ikaw iyan? Gayong isa ka lang namang maliit na utusan sa kusina. May kakayahan lang talaga akong matandaan ang bawat detalye ng nababasa ko. Ang lahat ng tagumpay ko ay nagmula sa mga lumang aklat ng tradisyonal na panggagamot. Ito ang tunay na lalim at lawak ng kaalamang ito. 2,000 taon ang kaalaman. Sa tingin mo ba ay mapapantayan mo iyan sa loob lang ng 100 taon mo? Ang kakanyahan ng 2,000 taon ay hindi lang basta mapapantayan ang 100 taon mo. Hanga sana ako sa kanya, pero hindi naman siya dapat nagsisinungaling. Sinasabi mong ikaw si Diyos ng medisina, pero papel lang naman iyan. Malamang mahal ang pagprint mo niyan, hamak na utusan ka lang. Dahil lang pinahintulot ng langit na makatsamba ka ng isang pagkakataon, akala mo ba ay kung sino ka na? Kung ikaw ang dalubhasa sa tradisyonal na gamot na si Sage ng medisina, ako na siguro ang ama ng makabagong medisina. Bakit ba ang hirap? Papanaligan ang katotohanan. Mayroon akong paraan. Ang master ko ay ang dekano ng mga medical school sa buong mundo at minsan na siyang humanap kay Diyos ng medisina para humingi ng gamot. Tatawagan ko lang siya ngayon para mabuking ang panloloko ng isang manlililang na tulad mo. Tatawagan ko lang siya at mabubunyag na ang pagiging sinungaling mo. Master, nandito po ako ngayon sa pagtitipon ng medisina para sa mamamayan. May nagpapanggap po rito na God of Medicine. Sana po ay matulungan niyo kaming malaman ang totoo. Sakto lang iyan para sa karanasan mo. Ngunit kung mayroon sa pagtitipon ng medisina para sa mamamayan na nagpapanggap na God of Medicine, siguradong peke iyon. Mukhang ang pakitang tao ng iba ay mabubunyag na rin sa wakas. Bata, gumising ka na sa katotohanan. Pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit? Interesado lang ang God of Medicine sa paggawa ng gamot at pagligtas ng buhay. Sa mga ganyang laro nyo, wala siyang oras para diyan. Inimbita ko ang God of Medicine noong nakaraang taon para magbukas ng klase sa Royal Academy. Pero hindi siya pumunta. Nakita niyo ba? Ito ang tunay at iginagalang na eksperto. Hindi mo inaasahan na may kakilala sa God of Medicine at mabubunyag ang panloloko mo, di ba? Tanungin mo siya kung ano ang hitsura ng God of Medicine. Tanungin mo siya, ano ang hitsura ng Diyos ng medisina? Sige, at ipapakita ko sa iyong malika. Guro, ano po ba ang hitsura ng Diyos ng medisina? Hehe, iyan ang pinakanakakatuwa rito. Marami na akong nakitang mga matatandang nagpapanggap na eksperto sa medisina, pero mga manloloko lang pala sila. Ang totoo, ang eksperto sa medisina ay isa lang na hindi aabot sa 30 taong gulang na binata. Haha, sino ang mag-aakalang ganoon? Kaya naman, siguradong peke iyan. Direktor, kumusta po kayo? Naku, Diyos ng medisina. Boses mo iyan. Ako nga po ito. Naku po, Diyos ko po. Hindi ka pumunta sa pandaigdigang pagtitipon ng mga doktor. Bakit ka nagpunta sa maliit na pagpupulong na iyon? Naglalaro ka lang ba roon? Napagod ako sa trabaho, kaya nagbakasyon muna ako ng ilang araw. Balita ko ang Smith na ito. Ay, estudyante mo? Teka, siya. Simula ngayon, hindi ko na siya estudyante. Kailan ka po magkakaroon ng oras para bumalik at magtrabaho ulit dito? Mayroon ako rito na $80 milyong. Mayroon pa bang kahit anong duda? Hindi, imposible. Paano kang naging eksperto sa medisina? Hindi ako naniniwala. Ano naman kung eksperto ka sa medisina? Takot sa iyo ang guro ko, pero ako, hindi ako takot sa iyo. Ang mga puntos ko ay 49. Ikaw naman, isa lang. Ako pa rin ang pinuno ng pagtitipon ng medisina para sa mamamayan. Anong problema na naman kay Diyos ng medisina? Sa usaping pagtitipon ng medisina para sa mamamayan, tiyak na talo ka na. Mga kasamahan ko, ngayon ay nagkakagipitan na. Dapat nating unahin ang karangalan ng medisina ng China. Ibigay na natin ang mga puntos kay Sage ng medisina para ipamukha sa mga Western doctors na ang medisina natin ay hindi pwedeng maliitin. Payag ako. Payag din akong ibigay ang mga puntos ko. Kay Kuy May, 49 na puntos. Paano itong nangyari?
Kayong mga Western doctors, hinding-hindi nyo maiintindihan na ang aming medisina ay hindi lang tungkol sa isang tao. Hindi kami umaasa sa mga makina, kundi kami ay nagkakaisa sa bawat balikat ng aming mga kasama. President Sun, ito ang batang lalaking sinasabi ko. At ito naman ang pinakamayamang tao sa Hangcheng na si Manager Sun. Basta't mapagaling mo ang sakit ng anak niya, madali nang pag-usapan ang lahat. Hoy, bata, sa sakit na ito? Ngayong araw, sa pagitan ng aming medisina at ng inyo, dapat na tayong magkaalamang kung sino ang mas magaling. Anong nangyayari? Ang mga organ sa katawan ay normal naman lahat? Pero ang level ng aktibidad ay mababa masyado at wala rin kahit anong dumi sa loob ng katawan. Sinasabi mo bang hindi mo mahanap ang dahilan ng sakit? Ito ay, kahit ang mga aparato ay hindi makita ang sakit, paano ako magbibigay ng gamot? Si Miss Sun ay posibleng hindi na magising pa at kung magigising man siya ay nakasalalay na lamang sa tadhana. Walang silbi ang tadhana. Iisa lang ang anak ko. At kung hindi siya maliligtas, anong klaseng doktor ka? Kahit pa hindi ko siya mapagaling, akala mo ba ay mapapagaling siya ng taong iyan? Siya, hindi ba't siya si Diyos ng medisina? Mahahanap ba niya ang sanhi ng sakit? President Sun, talagang kakatuwa ang sakit ng iyong anak, pati ako ay hindi sigurado. Tingnan nyo, wala rin siyang magagawa. Pero ako, maibibigay ko sa anak nyo ang pinakamodernong gamit sa medisina para manatili siya sa kalagayang komatos at magtagal pa ang kanyang buhay. Pero kaya ko siyang pagisingin. Talaga po? Mayroon ba talaga kayong paraan? Kumuha ka ng mga herbal na gamot na ito. Sipo, paano niyo po siya gagamutin? Nagsisinungaling siya. Wala itong silbi. Ang pasyente ay nasa kritikal na kondisyon at walang malay. Kahit naturukan siya, hindi ito maabsorba ng katawan. Sumuko ka na, hindi na siya gagaling. Maaari mo akong hamakin. Pero wag mong maliitin ang tradisyonal na gamot ng China. Ang mga gamot na ito ay hindi naman talaga para inumin. Ganito, maghanda ka ng isang kwarto, dapat ay saradong-sarado ang lahat, pagkatapos ay hubarin ang suot ni Miss Sun. Gumamit ng apoy para pakuluan ang mga gamot. Ito po. Anong klaseng paraan ng paggamot ito? Kahit na parang wala ng buhay ang isang tao, hanggat humihinga pa, ay buhay pa rin ito. Ang paraan ko ay, hayaan ang katawan na sa bawat paghinga ay maabsorba ang bisa ng gamot. Baka sa ganitong paraan ay maaari nang magising si Miss Sun. Kapag nagising na siya, ang pagbibigay ng gamot ay magiging mas madali na. Marahil, maililigtas pa natin si Miss Sun. Sige, salamat. Xiaoli, bilhin mo ang building na katabi ni pagtitipon ng medisina para sa mamamayan. At papuntahin mo ang lahat ng tao sa labas dito para tulungan akong ihanda ang gamot. Tunay nga kayong magaling na doktor. Kahit ang daming doktor ay hindi naisip ang ganito. Huwag muna kayong masyadong matuwa. Kung gagaling ba talaga siya, ay hindi pa sigurado. Huwag muna kayong magsaya ng labis. Kung mapapagaling man ito, ay hindi pa natin masisiguro. Hindi kaya. Totoong mapapagaling niya si Miss Sun? Kung ganoon, hindi ba't masasayang lang ang lahat ng ating pinaghirapan? Ang pagliligtas ng buhay ay maaring mahirap, subalit ang pagtapos sa buhay ay napakadali lamang. Tatapusin ang buhay? Ibig mong sabihin, Para hindi tayo paghinalaan, ang mga pumapasok sa kwarto ni Miss Sun at naghahanda ng gamot ay puro mga babae. Ilagay mo itong gamot sa loob ng kanyang pinaglulutuan at sigurado akong wala na siyang lunas. Kapag napahamak ang anak ng pinakamayamang tao, siguradong mawawalan siya ng dangal. nakikita kong masyado kayong busy. Tutulong na rin ako sa inyo. Sige po, maraming salamat. Tutulungan kita? Sige po. Hindi ko akalain na kayo pala ang sikat na si Diyos ng medisina. Sa totoo lang, ako ay tauhan lang ni Yue Kaotang na tagatakbo ng utos. Kayo si President yan, di ba? Gusto ko sanang malaman ng tungkol sa amin sa Sun Group. Ano ang tingin niyo sa amin? Interesado ba kayong makipagtulungan sa amin?
Siyempre, interesado kami, President Sun. Huwag muna kayong magalak. Hindi pa sigurado kung mapapagaling nyo iyan. Sino ba ang talunang ito na galing sa kung saan? May karapatan ka bang magsalita rito? Saan galing ang talunang ito? May karapatan ka bang magsalita dito? Gusto ko lang ipaalala sa iba. Kaming mga Western doctor ay may pinakamagandang medisina sa mundo. Kahit kami ay hindi malaman ang sakit, tapos magbibigay ka agad ng gamot, baka lalo mo lang siyang mapahamak. Ikaw na bata ka. Sino ka sa akala mo? Naku, hindi ito maganda. May nangyaring masama. Si Miss San ay sumusuka ng dugo. Ano? Anak, anong nangyayari sa iyo, anak? Anong ginagawa niyo? Sinong naglagay ng lason? Ano? Haha, anong lason? Malinaw na ikaw na isang peking doktor ay naging lason ang ibinigay na gamot. Ngayon, wala na siyang pag-asa. Sana pala ay nakinig kayo sa aming mga Western doctor. Mabubuhay pa sana siya ng matagal o baka nagising pa siya. Dahil sa inyo na naniwala sa Chinese medicine, kaya siya napahamak. Ito ba ang sinasabi mong magaling na doktor? Ikaw, Ke, wala akong pakialam kung ikaw si Diyos ng medisina dahil pinahamak mo ang anak ko, sisirain ko ang reputasyon mo. Ano pa ba ang kailangang sabihin? Tumawag kayo ng 911 at hulihin siya, ang isang medical god na nakulong. Matawag pa kayang medical god? Sa kompetisyong ito ngayong araw, ako na si Smith ang siguradong mananalo. Ang traditional Chinese medicine ay dapat nang buwagin. General Manager Sun. Ngayon, dalhin mo si Son Xiao sa aming Western Hospital. Baka sakaling maibalik pa siya sa dati niyang kalagayan. Pero kung hahayaan niyo siya sa kanya, dapat na kayong maghanda para sa kanyang pag-alis. Manahimik ka. Sinong nagsabing wala ng pag-asa? Ano? May pag-asa pa? President Sun, sinusuwerte ka. Si Miss Sun ay talagang nilason ng kung sino, ngunit ang kaunting lason na iyon ay siyang gumising sa kanyang mga organo. Noong una ay ayaw kong makipagsapalaran, pero sa ngayon, kailangan ko lang gumamit ng acupuncture para i-stimulate ang kanyang acupuncture points at maililigtas ko na siya. Gusto mo pa ring manlin lang. Napakawala mo talagang hiya. Talaga bang ang lahat ng sa Chinese medicine ay katulad mo, na mga manloloko na hindi hihinto hanggang sa wala ng buhay ang pasyente? General Manager Sun, itataya mo pa ba ang buhay ng anak mo sa taong iyan? Pusta tayo. Kapag si Kekimei ay hindi nagamot si Miss Sun, handa kong itaya ang sarili kong buhay. Liu Yaxin, kaya mo rin bang itaya ang buhay mo? O baka naman, ikaw talaga ang naglagay ng lason. Nagsisinungaling ka. Maliwanag na siya ang nanakit sa kanya. Bakit kailangan ko pang sumugal? Tumahimik kayong lahat. Kung mabubuhay man siya o hindi, punoorin nyo na lang. Ham. Anak? Maayos ka lang ba? Gising na siya. Talagang gising na siya. Ito ay, mapapagaling pa talaga ito? President Sun, bagamat gising na si Miss Sun, ngunit sa loob ng kanyang katawan ay may mga lason pa rin. Sa buwang ito, kailangan niya pang uminom ng gamot at hindi muna siya maaaring bumangon. Maraming salamat po. Mahusay na doktor. Kasalanan ko po ang lahat. Hindi ko po dapat pinagdudahan ang inyong kakayahan. Wala pong anuman, President Sun, ang magligtas ng buhay ay tungkulin ng isang doktor. Ngayon ang problema ay kung sino ang naglagay ng lason. Kay Miss Sun? General Manager, mausok po kanina kaya hindi ko masyadong nakita ng malinaw. Siya ay tila pumasok dito habang nagluluto ng gamot. Ano? Hindi ako iyon. Wala akong ginawa. Magkano ang binayad sa iyo ni Kekimei para pagbintangan ako ng ganyan? Papa, kahit na matagal akong walang malay,
Ngunit nararamdaman ko ang mga nangyayari sa paligid ko. Siya, talagang pumasok siya, at may inihalo siyang gamot sa palayok. Liu Yaxin. Liu Yaxin? Ibig mo bang sabihin na pati anak ko ay pinagbibintangan ka? President Sun, wala akong kinalaman dito. Siya ang nag-utos sa akin na maglagay ng gamot. Ikaw na baliw na babae. Ikaw ang naglagay ng gamot. Anong kinalaman ko doon? President Sun, bilis, hulihin niyo siya. Sinungaling ka. Malinaw na ikaw ang nagbigay sa akin ng gamot. At sinabi mo pa, na kapag may napahamak na tao, ay magagawa nating sirain ang buhay ni Keki Mei siya, ang gumawa ng lahat ng ito. Dalhin niyo silang dalawa sa labas. Siya lang ang may gawa? Wala Siya ang akong gumawa ng kinalaman lahat. dito. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang kapalit ng pagbangga kay Pamilyang Sun. Wala akong sala, President Sun. Wala kaming sala. Wala kaming kinalaman. Maraming salamat po, Sage ng Medisina. Kung hindi dahil sa inyo, maaaring hindi ko na muling makita ang aking anak. Ang tradisyonal na panggagamot ay talagang kahanga-hanga. Ginagawa lang po namin ang aming tungkulin. Sa totoo lang, maging tradisyonal o makabagong medisina man, layunin nito ay magligtas ng buhay. Basta't nakakapagligtas ng buhay, iyon ay mahusay na panggagamot. Kahit na ako ay isang tradisyonal na manggagamot, ang mga kagamitan ko at mga pamamaraan sa paggawa ng gamot ay nakadepende rin sa pag-unlad ng modernong medisina. Sadyang may ilang tao lang na ayaw tumanggap ng bago, kaya nasisira ang buong industriya. Tama ang sinabi nyo. Mula ngayon, ituturing ko po kayong tagapagligtas ng buhay. Kung may kailangan po kayo, tawagan nyo lang po ako anumang oras. Sige po, mauna na po ako. Sipo. Ano? President Sun, may balitang nandito si Sage ng Medisina, hinarangan nila ang lahat ng pinto, gusto nilang makita si Sage ng Medisina. Makinig kayong lahat sa akin, nakatira si Sage ng Medisina sa loob ng gusaling ito. Ngayon, bantayan ang lahat ng pinto. Kahit sinong matandang puti ang buhok, ay hindi nyo dapat palampasin. Hoy, kuya at nene, sa hitsura ng mga suot nyo, mga intern ba kayo rito? Nasa loob ba si Sage ng Medisina? Nandun siya? Oh, nandun siya.